Tiniyak naman ni Senador Panfilo Ping Lacson na handang pangalanan ng kanyang mga testigo ang mga idinadawit po ng mga opisyal na gobyerno at ilang mga mambabatas sa manumalyang ghost flood control projects. Sa harap ito ng panawagan ng ilang senador, natukuyin na kung sino-sino ang mga ito. Men Corvera sa balitang yan. Nakikita naman po natin substandard nagko-collapse at hinimok ni Senator Juan Miguel Zubiri si Senator Ping Lacson na pangalanan na ang mga mambabatas at iba pang government officials na posibleng kasabwat sa mga anomalyang ghost flood control projects. Yan ay matapos idetalye kahapon ni Lacson ang mga anomalyang proyekto sa Pampanga, Oriental Mindoro, Bulacan at Ilocos Region. Hindi pinangalanan ni Lacson kahapon ang isa sa mga mambabatas na may budget insertions sa proyekto pero nakabanderaan niya sa Facebook account nito ang mga flood control projects na umano'y pinondohan ng kanyang opisina. Ano kaya ang taglay na agimat ni Congressman? What gives, Mr. President, kung saan may multimillion projects, dumadapo ang agila. Pero lubog pa rin sa baha ang nadadapuan ng agila. Ayon kay Zubiri, dapat pangalanan ang lahat ng mambabatas na may flood control insertions at kung may nangyari nga bang kapalpakan sa lahat ng proyekto. we're still hoping that the Blue Ribbon Committee can go down even further in naming the proponents of these projects. Dito sa Senado, ilabas natin ang proponents ng mga projects na to. Pati doon sa House, sana mailabas din nila. Ayon naman kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, hiniling niya sa Blue Ribbon Committee na maipatawag ang iba pang napangalanan sa privilege speech ni Lacson kasama ang mga district engineers sa Bulacan at COA officials. Patatawag siguro natin sila, yung mga district engineers, of course, ng Bulacan, Mindoro, and pati yung COA. Kasi hindi magpo-prosper ang ghost project kung walang cooperation ng COA. Naniniwala naman si Estrada na tip of the iceberg pa lamang ang nabunyag na ghost project sa Bulacan at baka nangyayari rin ito sa iba pang probinsya. Magtatagal pa yung investigation sa Blue Ribbon Committee. Hindi lang siguro dalawa, siguro baka umabot pa ng 10 hearing yan sa dami o sa lawak ng scope ng mga anomalies. Pagtiyak ni Lacson, handa naman ang kanyang mga testigo na pangalanan ng mga proponents o kanilang mga kasabwat na opisyal pero kailangan anya silang protektahan para sa kanilang kaligtasan. Madami din sa mga nakausap namin ang handang pangalanan ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno na tunay na nasa likod ng mga milagro sa flood control. Ang halos nagkakaisang tanong nila na mahirap kong saguting mag-isa. Sagot ba ninyo ang kaligtasan namin at sigurado bang tuloy-tuloy ang laban hanggang sa dulo o habang mainit lamang ang issue na ito? Kahit ni Senator Pia Cayetano magpatupad ng reforma sa budget at tanggalin sa listahan ang mga kontratistang nasangkot sa anomalya kahit pa manalo sila sa mga public bidding. Pagka yung contractor hindi nakaka-deliver, huwag nyo nang ulitin, huwag nyo nang i-delist nyo na yan. Kaya yung pinakita kanina na yung pangalan ng contractor, delisted na siya, pero nabigyan pa rin ng project. Paano ba nangyayari yung mga ganon? Maghihintay naman ang mga senador ng Part 2 sa mga pasabog ni Lacson dahil marami pa raw probinsya ang binabaha kahit nabuhusan ng pondo para sa flood control. But I'm hoping that he can give a Part 2 kasi po kulang pa po yun. For example, kung saan pong home video ng aking nanay sa Bicol, marami rin pong ghost project sa Bicol, maraming palpak na project sa Bicol, lalo na sa home province of my mother in Albay. Mayan Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.